Hey class, this is Sir James and you're listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. Ang kasama natin for this episode ay ang pambansang classmate sa TikTok University. Huwag na natin patagalin pa. Mr. Richard Tadeus. Oh, hello, Sir JP. Hello, Teacher JP. Idol ko to sa math. classmate na rin ako ngayon. Classmate na daw siya, hindi daw siya teacher. Okay, kilala ka ng mga estudyante, even na mga natin, working professionals, right? Young professionals na sobrang daming ginagawa. Parang bakit? Anong meron? Wala, I like to be productive. Make the most out of my time din talaga. Siguro nasanay na lang din talaga ako sa ganung training. Ayoko nang parang may bakanting oras kasi parang lalo kang tatamarin. Okay. So, yun siguro. So, and desire for learning, maybe? Ang pag-uusapan natin ngayon, papansin natin sa mga tao, sabi na pag bored daw sila. Hindi ko alam kung quarter life crisis ba. Hahanap sila ng mga pwede nilang gawin. And ang normal na nakikita natin, yung iba, tumatakbo. Meron ding ilan, kapag di na nila nang gagawin sa buhay nila, or maybe sa current job nila, is mag-aral ng masters. Ano ba yung mga bagay na pwedeng i-consider para masabi na, okay, dapat kong i-push through ito. Kasi di ba, taking masters will also eat a lot of your time, kailangan mo ng resources. So, kailangan mo ba talaga siyang i-pursue dahil gusto mo lang or dapat ba meron kang definite na dahilan kung gagawin mo ito? So, yung first question mo is, actually totoo yun because sinasabi ng mga tao, and usually kahit sa postgrad, pag nakakausap mo yung mga kaklase mo, sasabihin lang na, I'm lost kasi sa career ko. So, bumalik ako sa school, ito yung sinuggest sa akin, and just to find a new path, no? Okay. Pero right now kasi, ang uso, because as a teacher din, ang napapasi ko, ang uso rin talaga, hindi lang taking masters, but taking second degree or third degree while working. Second degree. Oo, yan na din talaga yung uso. Kasi sometimes it's a lot quicker din or easier. Kasi top up na lang siya eh. May credited subjects ka na eh. So, yan lagi yung nakikita kong ginagawa ng mga working students ngayon. And then, magte-take sila ng second or third degree. Intention is to jump to another Yes, mostly to jump in another field pero majority is napunta sila sa unexpected field na ang layo nung graduate nila during the first field. No, ang layo nung first major nila and they wanna be like they want to improve themselves, they want to level up, they want to get the credentials. So usually mag-enroll sila. So bachelor's program siya, pero second degree siya. So ito yung trend ngayon, ito yung uso ngayon. Second is meron din ang mga students na because they've never really appreciated or napilitan lang sila i-take yung first course nila. So magugulat ka kasi meron akong mga students na dentist, tapos business management ngayon, or doc surgeon, tapos real estate management student ngayon. So, extremes talaga siya. Posibleng ang mangyari yan. Kasi, karaniwan, even na pupunta na tayo dun sa university, di ba? Hindi pa rin naman talaga natin alam kung ano yung gusto natin. Yes. And possible, during university life, dun mo lang din ma-assess, gusto ko tong inaaral ko. And then the others, mas na-figure out pa nila pag nandun na sila sa unang job. Yes. Tapos, so let's talk about majors, no? Okay. Or like sa pagkuha ng course. Since nandito na rin tayo sa topic na to. Yung pagpili kasi ng course, sobrang complex niya. Meron kang either gusto ko rin malaman from your opinion. Matagal ko na gusto itanong to sa'yo Would you rather go sa school na dream school mo pero pinili nung school yung course for you based on your admission exam? Or would you rather push through with the course na gusto mo talaga? Biglang naging podcast ko to, di ba? kahit hindi ko gusto yung school. Yes. Hindi mo first choice yung school pero like after ka sa course. I-prefer ko yung course. Yung course hindi na gusto yung mo. school. Kasi it's more on, ito yung aaralin ko, interesado ako dito. And then I think, in terms of the school, ano naman yun it's more on, siguro, sabihin mo ng equity or image ng school. Pero, of course, kailangan mo pa rin i-consider na quality education pa rin naman from that school.
Ito na nga yung ito na nga yung mga mali ng mga students. Okay. They go after the school. Kahit yan na hindi nila gusto yung course. So, ang nangyayari is hindi sila nag-excel pagdating doon. So, nababurn out sila okay. because Tama. napipilitan sila mag-aral ng field or something na hindi nila gusto just to be in that school. Anong dahilan kaya nila? Kasi because of the school na Because siguro of the pride. school, yes, because of the Yeah. school, because of parents' pressure, or lalo na if Correct, legacy sila. Pag sabi natin legacy, ibig sabihin yung parents nila galing Laging sa... nandun na Yes, nag-aaral. or doon din nag-aaral sa school na yon or yung expectation na Okay. in-instill sa kanila. Mm. So, ang nangyayari ngayon is they did not do so well and napunta sila sa career na hindi rin nila gusto. That's why may option to take second degrees and third degrees. And second degrees and third degrees right now are flexible degrees. Okay. Ibig sabihin, meron talagang programs yung mga school kung saan fast track yung tawag. Hindi mo kaklase yung mga first degree. Naka-separate ka talaga kasi second degree ka. So, uso to sa accountancy courses, nursing, real estate management. Lahat sila second degree nila yun. or Second third. degree. And then top up lang tong mga nila. So, ibig sabihin, hindi ka na magte-take ng yung mga general Ng education parang mga subject. prerequisite Yes. na So, ang suggestion ko, kung magte-take ka ng second degree or i-base nyo malapit sa first course para 1 year lang. And then you get another degree. And yun yung secret kung paano ako nakaka-graduate over and over in a short Gets. amount of time. Kasi tinatap up ko lang yung units ng subject. Parang, kumbaga, ladderized or rolling na Yes, dito ko lang sa podcast mo sinabi yun. o yan ang Yes, yung strategy. laderize siya. Yun yung strategy niya. And then interrelated siya. So may naki-carry over na subject every single time. Gets. Ikaw, sir, in-expect mo bang ito'y magiging field mo? Yung course ko is chemical engineering. Ang intention ko is mag-work sa petroleum industry. Yun yung image ng isang engineer para sa akin. Parang dirty work talaga siya. Nasa planta, ganyan. Tapos, napunta ako sa supply chain work ngayon. Although may planta din kami na pwede kong ma-practice yung chemical engineering. But yung line of work ko now is more in industrial engineering na siya. So medyo iba pa din dun sa kung ano yung inaral ko talaga. And hindi ko rin yun ina-expect. So this is your sign to upgrade the knowledge pressure sa podcast niya. Okay. So, yun yung first option to take second or third degree. Maraming third degree kasi marami akong students, lawyers, tapos nagte-take ng real estate management or accountancy. So, that's a third degree. Sisipag nyo namang mag-aral. Actually, ako lang kasi yung nasa social media, pero like, marami Okay. kami, laging graduate. Hindi siya parang unusual, ganun. Okay. So, hindi lang kasi alam, common siya. nangyayari din siya, pero hindi lang siya aware siguro yung majority ng public. But, Especially right now, kasi sobrang flexible ng school style. Parang may part na online and then hindi kailangan lagi ka nasa school. So, daming option. If talagang gusto mo, wala ka na rin talagang reason para hindi gawin. No? So, if gusto mo rin talaga namang mag-upgrade, then masters talaga yung talaga. kukunin mo naman. Honestly, pag masters, more on credentials yung hinahabol ng mga tao para tumaas yung salary grade, ganyan. Kaya ako, parang more on sa since I don't need naman parang tumaas yung credentials ko, it's just a piece of paper. More on sa learning talaga ako of the subject matter. Gusto ko yung subject, gusto ko yung matututunan ko throughout because of course you're not only investing money, you're also investing your precious time. So Tama. kailangan gusto mo talaga, you have to make the most out of it. And ang Sir JP kasi ang maganda kasi pag sa mga master second degree, voluntary ka na nag-aral hindi parang papagalitan ka ng parents mo kaya kailangan mo mag-aral mabuti. Nasa sayo na talaga. Nasa sayo na So parang majority of the time yung mga students ko na second degree, third degree or even postgrad students ko, nandun yung passion talaga for learning. Grabe yung curiosity nila sa subject discussion. Okay. Plus, pag masters kasi, dapat may experience ka na. Ito yung biggest mistake na, and some schools actually would offer programs na bachelor, diretso masters. Diretso masters, yes. Oo, within 5 years, may mga ganyan, Anong di ba? masasabi mo dun sa ganung... I don't agree kasi wala kang mako-contribute not only sa cohort mo or sa class mo, pero talagang parang hindi mo mai-apply. Because masters are expensive. So, taking master's degree, dapat while ongoing yung classes mo, na-apply mo siya sa real life. Kunwari, nag-business ako, wala naman akong background sa business. Kunwari, STEM ako nung college and then napunta ako sa business field, nagtayo ako ng restaurant or something like that or nag-innovate ako ng product. So pag kumuha ako ng master's in entrepreneurship
in a post-grad school. Usually dyan, lahat ng exams ko, lahat ng related sa ongoing business ko, na by the end of the program, minimake sure nila na sustainable na yung Correct. business ko kasi na-develop ko na siya and Tama. na-improve ko na siya while Nagamit mo andun talaga. ako sa school. Yun yung maganda sa master's Yes. program. Nung sa chemical engineering ko, ang bala ko na magtrabaho sa petroleum company, nasa sa industry talaga para ma-practice ko yung technical side ng chemical engineering. And then after that, ang plano ko, magte-take ako ng masters ng chemical engineering din. Ang thinking ko doon is para at least nakita ko na siya sa industrial setting, babalik ako sa classroom na theory-based yung mga discussions din. Pero meron ka ng knowledge about paano siya nangyayari sa labas ng classroom. Yes, that's the best way to do it. Pero, Sir JP, hindi lang hindi lang, pag sabi nating masters, hindi lang kailangan the same yung field mo sa bachelor. Okay. Pwede ka mag-change Correct, ng correct. masters. Pwede. Yung biggest, misconception ng mga tao, pag nag-masters in business administration ka, dapat pareho business na, graduate ka. I Which think is that's a not good point. true. Oo. Ang MBA kasi Sa- pwedeng nurse ka or pwedeng engineer ka before. Pag ginawa mo yon, hindi mo na kailangan mag-take ng ibang parang core subjects. No. Merong mga subjects na kailangan mo mag-take ng core subjects. Okay. Pero majority ng masters, you can directly go Okay. sa masters as long as may work experience ka May- or work-related experience ka. Yun yung tinitignan. 2 years work-related experience do sa field na pinapasok mo for your master's program. Minsan kasi may mga school na tatanggapin ka naman ng wala kang background, Okay. pero mahirapan ka. Mahirapan ka. Mahirapan ka. Tapos lalo na kung yung classmates mo may mga background sila, paano ka makikipagsabayan sa Tapos sa may klase? group work, wala kang makontribute, nakakahiya. Taga-timpla ka lang ng kape. May mga working professionals din na kung ang purpose mo, learning, okay, upskilling, very clear yung dahilan. Halimbawa, yung goal mo naman is related sa career mo. If you go to academe, very relevant din sa kanila yung pag-take ng master's, doctor's degree, kasi nagka-climb ka talaga dun sa yung career progression mo, di ba? But there are some industries or sabihin na natin companies na kahit hindi ka mag-take ng masters, pwede kang umangat ng ranggo mo. Pero meron din naman na kapag wala ka ng masters, hindi ka rin makakausad. If you're taking masters, do it for yourself. Self talaga. For yourself talaga. Okay. Not because gusto mo tumaas yung salary. May mga certification programs naman if gusto mo talaga tumaas yung okay. salary mo. Di ba? Yun yung Pero, kasi minsan inisip yung mga tao, wala ka naman sa academe, bakit ka magmamasters or magsasayang ka lang ng pera. Sa Philippines lang uso yung pag nakagraduate ka na ng isang beses, kailangan mo na magtrabaho. Yun na yun. Kasi yun Kailangan mo din na- yung naging norm. naging Na norm siya ng... aral mo, magtatrabaho ka na. Pero, ang disadvantage kasi dito is mahirap din mag-masters sa Pinas. Kasi masters Okay. sa Pinas would run anywhere between 2 to 4 years. While sa ibang Okay. bansa, 1 year lang ang masters. Okay. Yan Yes. yung next na pwede natin i-zoom in lang. Ano yung common problems kapag mag-take ka na ng masters? So, ang una mong nasi-share is about, sabi mo nang yung tagal. Yung tagal, yung duration. Okay. So, a lot of people would just take leave of absence sa work nila. Kasi usually 10 months lang yun minus the 2 months summer. Isang taon lang. Yeah, you start sa UK for Okay. United Kingdom. Okay. You start ng September and then you graduate ng July. So, gano'n siya. Alis ka na Pero, September. Medyo patayan din yung aral. Oo. Araw-araw, no? Araw-araw din talaga. Pero okay lang din naman kasi hindi sila as theoretical as Philippines. Okay. Kasi education system dito, iba talaga. Okay. Like, kasi ang nangyari sa akin, di ba, graduate ako dito, though from an international school nung una. And then, nag-aral ako abroad for my master's. And then, nag-aral ulit ako abroad for my master's. And then, bumalik ulit ako dito for another bachelor. Okay. So, complex yung story kung bakit. Pero may requirement akong kailangan gawin. So parang, so hindi siya, and then ang layo talaga, dito talaga, theories talaga. Like you have to memorize by the book. Minsan repetitive yung subjects dito. Oo. Ulit-ulit talaga. Ulit-ulit talaga. Kasi sa abroad, pag nag-masters ka daw, in-expect na aral mo na yun ng bachelor ba? Okay, part na siya ng Or dating na self-reading mo na yan kung hindi man related yung Okay. bachelor mo. Dito sa Singapore, may isang school ako doon nakita. INSEAD yung pangalan for MBA. Alaman ko din na parang mabilis din matatapos yung MBA. Parang araw-araw din may klase. Pag MBA kasi yung course mo, araw-araw meron, pero araw-araw din may activity kung May activity. ano-anong ginagawa namin doon. Tapos may mga networking socials, activities din sila. networking, yan. Depende talaga kung anong gusto mo ma-achieve Gets. for you Okay. before you can decide a course din talaga. So aside from that, yung length, duration, lalo na kung working individual ka, di ba? So
kumbaga possible na concern yun. Next na concern is siguro yung resources. So Yes. maybe dyan papasok yung scholarships. Ang napansin ko kasi sa Philippines, ang pagdating kasi sa scholarship is merit-based. Okay. Dapat mataas yung entrance examination mo, Okay, mataas okay. yung grades mo nung Tama, bachelor. So wala ka ng chance makakuha ng scholarship. Ang problem kasi dito is what if yung external environment mo, nung nagba-bachelor degree ka, hindi maganda. So affected yung grade mo. Pero naturally smart ka talaga or Tama, naturally magaling ka talaga sa field na napasok mo na. Okay. Di, wala na akong chance mag-scholarship kasi di ko na pa didelete yung nasa college Yung transcript dati ko mong di ba? okay. Pagdating sa abroad, in other countries, especially like UK, Germany, hindi merit-based ang basehan ng Ano scholarship. ang basihan ng scholarship? Ang basehan ng scholarship is, and this is another secret na dito lang sa podcast ni Sir JP May Bano. tayo, bump tayo. Sabi ko nga, the only secret for you to get admitted and get a scholarship is how you want to use your degree and how you want to use it to help your community or your country or how you want to change the world. So, ang Okay. basis dito talaga is yung essay mo. Okay. So, dyan mo ilalagay bakit mo gustong mag-aral, saan mo siya gagamitin later on to have a meaningful impact. Yeah, ano talaga siya, impact talaga siya. Yun talaga yung basis sa, kasi yung mga first world country talaga, very generous sila, lalo na pag galing ka sa Gets, third gets. world country. Oo. So, if you're looking to do a master's, sobrang daming scholarship. Kasi tayo, Okay. lumaki tayo na pag sinabi scholarship, Gets. pang matalino lang yan Alam mo yung gano'n? Oo. Isa din yung sa parang medyo hinaing ko sa scholarship. I mean, okay, siguro Sobrang talino mo, Sir Hindi Chief. naman. I mean, ako, Ang humble. Kaya naman, but ang isa ko ding iniisip kasi yung mga ibang estudyante na hindi sila academically excellent, pero mayroon din naman silang drive na makapagtapos ng pag-aaral. Paano natin sila bibigyan ng chance? Although this one is Yes. more on the basic education na scholarship. But Yes. going back to the, itong mga masters na scholarship, so very clear, it's more on ano yung possible na impact mo, gagawin mo after that. At dahil dyan, gagawa na ako ng essay ko. Gagawa ka na, no? Gagawa Pero na ako ng ang ano. pagdating naman sa essay, kailangan talaga genuine ka and Okay. authentic ka na parang you use something and lagi mong isipin yung kasi even yung pag nagma-masters ako abroad, even yung mga projects ko is about the Philippines. Like how can you help the Philippines? How can you apply this in your country? Use this like Get. yung frameworks ko, umiikot talaga siya sa home country ko. Okay. Though hindi ako scholar like because lately ko lang din nalaman na may mga may mga ganon. Nung nandun na ako, na parang, sabi ko, yung mga kaklase ko, ang yaman-yaman sa Basales, scholar. Sabi ko, meron so, kasi hindi din siya tinitignan on, kumbaga, financial. pangangailangan. Yes. Or on drive talaga. More on drive talaga. Because parang, okay. ito lang yun Yes. the university wants you because you have the potential to change the world or create an impact. Masyadong Yun yun. kabayan. Okay. Oo. Pero yun talaga yun Kaya ka binibigyan ng opportunity makapag-aral sa first world Kumbaga, country. Mas mataas yung ROI sa mga students na to. Pero here, if you're academically smart, then you go apply for scholarship sa institutions Tama, dito tama. sa Philippines. Okay. Oo. Now, question. Okay, posible kayong makakuha ng scholarship if, alimbawa, ma-prove mo nga yun sa ganong way. Pag natapos na yung studies, may follow-through ba si university? Ginawa mo ba talaga yung mga pinagsasabi mo? Actually, Or wala. Ano na to? More on personal values na kung papanindigan mo talaga siya? Wala. More on personal values. And that's a good point kasi pag kumuha naman kayo ng scholarship, meron naman ng mga schoolmates sa Oxford Okay. abroad na Pinoy sila and then yung scholarship lang galing sa mga DOST galing dito yun okay. ilalock in ka na talaga Oo, nila yung mga yan, after pero mga or band, shifting kumbaga, yan yung mga yan Kailangan may mga band ilalock in ka na nila hindi ka na talaga makakapag-abroad after di ba na May payback number of talaga years. kasi galing sa Philippines which I think is fair kasi Tama binigyan naman. ka ng opportunity pero ito naman yung sa abroad naman parang they don't track you na after pero most of the time kasi nakita na nila yung potential mo Okay, and so pagiging genuine yeah, siguro. lalabas talaga. You can't fake Okay, it. tama. Talagang, Okay. kung gusto mo ma-admit, like talagang, you have to really use something and fuel that, no? Ito yung difference sa education system na sa. Dito kasi it's for you to
learn for yourself, to increase your credibility sa company, to increase your salary, to increase your growth. Yeah. Pero paano naman yung environment around Paano you? naman Alam mo yun? Paano naman yung bansa mo? Paano naman yung bansa mo? Eh, hindi naman lahat may access sa education. Hindi naman lahat may opportunity for education. So, dapat ikaw yung gumawa ng, alam mo yun, paraan to reach to people. Sabi ko nga dun sa one of my admission essays, ito, sa Oxford admission essay, yung parang, sabi ko doon na parang, kasi pag gumagawa ka ng admission essay, medyo yung una is from your life experience. Tapos doon iikot yung essay mo. Kukuha ka lang ng essay tips na tayo for MBA. Ayan na, i-ready nyo na yung essay. Postgrad. Kukuha ka lang ng isang life experience mo na shocking or na may impact sa'yo and doon iikot. So parang sa akin, ang nilagay ko doon was parang it was in the summer of 2009 when I first set foot in an international country. To my shock, parang the price of alam mo yung Big Mac? Okay. Kasi yung Big Mac economics yun eh. So parang the price of Big Mac is equivalent to the minimum wage in my country or parang less than the minimum. The price of the Big Mac is less than the minimum wage. Miss Universe na mga linyahan. So, doon ko inikot kasi medyo economics yung ina-applyan kong course doon. So, parang, and then gusto kong makakita ng mga economics disparity or yung mga bakit ganon, and Big Mac is a good econometrics pagdating sa mga ibang tuwing nagpupunta sa ibang bansa, check ko kung magkano yung price ng McDo or magkano yung price ng Big Mac. And then, doon ako nakakabase kung anong klaseng country to or kung mataas ba salary ng mga tao dito or ano. So, yun yung ginamit ko. Kasi yung impact niya sa akin paano ito ma-afford ng normal na Filipino? And then, sinabi ko doon na parang, I want to bring in the knowledge, which I do now because I teach sa sobrang daming schools and use my platform, di ba? Maraming salamat. So, which I want to bring in my knowledge because to better the human capital dito sa Philippines, not everyone has access to education, ganun. So, yun yung mga purpose and advocacies ko na nilagay ko din dun sa personal statement talaga ko. Lumalabas yung habang sinusulat mo, very genuine ka, talagang malalagyan mo ng substance kung ano man yung ginagawa mo sa essay. And actually, alam mo, sa international school, madali tayo makapasok kasi kailangan nila ng diversity. So gusto nila may representation from a third world country or not third world, developing country. May representation from a developing country because mas marami tayong na-share Because marami din kasi tayong problems. Marami din kasi tayong problem na hindi alam ng mga tao na existing sa atin. Like, alam mo parang meron isang subject, yung urban planning class namin before, parang sharing, syempre, as always. Tapos parang ako, sinasabi ko na parang, I come from the most traffic country in the world. It's affecting our may ganun it's affecting our economy, gaya. Sabi ko, for us to like 3 kilometers away, you will need 1 hour to go there, ganyan. Or tapos parang sabi na, why don't you take the public transport? Why don't you take the subway? Why don't you take the bicycle? Why don't you ride the bike? Like, so they have no idea kung gaano ka-polluted dito, kung ano, tas hindi nila ma-imagine. So, ang dami rin talagang contribution na, ang dami lang natututunan. And then, nagkakaroon din sila ng parang doon nila makikita na, kailangan niya talaga itong education na to, and then ma-learn niya, and then eventually madala niya sa yung sense of privilege ng mga classmates mo, ganyan. So, yung so, a good tip din talaga pag galing ka Pilipinas is yung umikot yung essay mo sa how you can add diversity sa cohort. Kasi sa mga Ivy League schools at sa mga schools like Oxford, Cambridge, yung mga top tier universities, the way they admit you is parang nilalagay ka nila sa mga bucket. Kunwari, ito, Sir JP, kunwari, matalino, mathematician. Hindi naman. Dito ka. Kunwari, si Sir Richard, dito ka kasi, madaldal. Madaldal lang. Yun lang yung Pero kung meron ulit isang tao na mathematician din at matalino, ilalagay niya sa the same bucket, isa lang yung kukunin niya dyan. Ganon. Gets mo ba? Okay. So parang ilalagay ka nila sa mga bucket. Talagang
Isa-segment ka nila. Isa-segment ka nila based sa mga katulad mong Grabe. application. At paano ka magsa-stand out within Okay. that application? Gets. Oo. Interesting yun. So, ang dami yung parang na-master ko na yung mga admission Pwede ka process. nang gumawa ng sarili mong school tapos Ako talaga ay advocate na mas marami sanang Pinoy makapag-aral Makapag-aral. sa ibang bansa, ma-experience yung education abroad kasi iba rin talaga yung global learning. mga future episodes, pwede din nating mapag-usapan ano ba yung way to really look for these scholarships na available. Yes. Siguro, ang last advice ko for this one is you have to really want it. No, because ako, Correct, I've always started as parang imposibleng makapag-aral ako dyan, imposibleng gana-gana. It's just Gets, really, gusto ko lang din talaga because college ako, international school, pero I was a full scholar. So kasi parang gusto ko lang, nag-apply lang ako kahit alam kong hindi afford, parang ganon. So, parang, and then, trinay ko lang, and then, parang, nakitahan na parang gusto ko talaga. So, binigay sa So, yun yung advice ko na you really have to want it. Hindi dahil wala ka lang magawa or hindi mo alam yung next direction. You have to have the fire and Correct. you can find the way. You can always find the way dahil gustong mo. Gustong-gusto mo talaga So, yun yung siya. pinaka-advice Tama. na gustong-gusto mo makapag-aral abroad. Wala nang Gusto pipigil sa'yo. And Wala then, nang pipigil. lahat ng ways para lang pumunta from point A to point B, dadaanan mo talaga. Magagawa mo na yan. Meron na yung mga kakilala na schoolmate ko sa UK. Tapos parang na-admit sila tapos wala silang na-admit muna sila kasi gusto nila pero yung scholarship is Resources. another thing. Tapos naghanap sila gets. ng scholarship like minsan naka 100 emails sila Actually, separate nakakuha nga naman pala sila. si scholarship din dun sa Iba, sa mismong iba, admission sa school, yes. diba? Okay. Pwede ka papa-admit ka muna tapos saka ka maghahanap ng scholarship. Okay. And then minsan you can defer for a year while waiting for the scholarship. for a full scholarship or minsan partial okay. naman. Pero if you really want it, then there is a way. Huwag niyong susukuan. Huwag niyo susukuan. Yes. I think ang dami nating natutunan for this episode. We started with bakit ka mag-aaral, bakit ka magma-masters, 'di ba? Or even second, third na degree pa 'yan. It can be because gusto mo talaga matuto to upskill yourself and pwede rin 'yan kung ang intention mo is para sa career progression mo, pero mas maganda kung ang dahilan is para sa sarili mo talaga kasi investment mo 'yan sa sarili mo. Also talk about paano ka pupunta doon in terms of resources, merong scholarships. And I think ang aha moment sa akin about it is ang scholarship na binibigay is para dun sa mga tao or estudyante na gagamitin na lang yung natutunan nila to make an impact sa mundo natin. Yes, correct. Sobrang ganda nun actually versus the normal system na merit-based. Yes. And of course, yung challenges na nabanggit mo rin kanina is more on haba nung pagtuturo. Pero although that's something na I don't know paano siya mababago sa Pilipinas. Actually, na ngayon, may mga fast track may programs mga fast na. track So, program nag-i-improve na rin talaga. Then at least na And then nagla-ladderize na rin siya. okay. Kasi sa abroad kasi, kung hindi ka pa ready mag-masters, pwede ka muna kumuha ng postgrad diploma. And then same lang, ang difference lang is wala lang dissertation at research subjects. Okay. Pero same And then now si UP, may ganun na ring program ngayon na na lesser units. Tapos eventually pwede mo lang din ituloy. So nag-improve na siya. Nag-improve naman siya. At least, di ba? Ang iyong great advice for our students is dapat gusto mo talaga siya. Wala talagang makakapigil sa'yo. Thank you so much, Sir Richard. Classmate Yes, Richard. thank you for having me and thank you pag-share. for joining me. We have the same advocacy actually. Yeah. So ang gusto talaga natin, mas maraming tao, estudyante, bata ang ma-reach ng quality education. Meron akong isang video na napanood na parang itong quality education, parang in a way, key din siya for parang freedom ba? Yes. Kasi di ba, knowledge is power. Very cliche na statement, pero kapag educated ka, I think everything follows. Lagi ko to sinasabi ever since. Education is a right. It's not a privilege. Correct. So sana dumating talaga tayo dun sa panahon na yun na magiging komportable na tayong sabihin na it's a right na talaga sa Philippines. Yes. Na hindi lang sa
by paper na, okay, it's alright, pero hindi talaga natin siya nafe-feel na it's alright. Alam mo, last na, sa mga Scandinavian countries, binabayaran nila yung mga citizen nila para mag-aral. Para lang mag-aral. Because they don't need to study Kasi okay naman, di ba maganda yung makakuha silang work, provider. Pero para mag-aral, binabayaran sila. Opposite, di ba? Opposite. Oo. Yun lang. Maraming salamat, sir. Classmate. Yes, thank you. Thank you for having me. Classmate. Next time Alright. ulit. And congrats sa podcast. Okay, tutuloy-tuloy natin to para marami tayong ma-reach na students. Tuloy-tuloy natin yung advocacy natin. Alright, so that's it for today's episode. My name is Sir James and you're listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. Class dismissed.